bring gels with me. This is a running gel that I'll be using every 30 minutes. Then, before continuing this video, hindi ko na kung ba't ako nag-i-English. So, yeah, enjoy. Knee support, just in case, but I hope that I won't be needing this one. Power bank. For the shoes, I'll be wearing the same thing. This is the shoes that I wore for my last 42km and high rocks. And this one still works, so I don't think I need to buy new one. We arrived 1 hour 30 minutes before the race, which is good. So, nakapag-warm up pa kami ng mga kaibigan ko. And ito na yung pinakamalaking marathon na nasalihan ko. Kasi last year, same din naman siyang Dubai Marathon. Pero ngayon, mas madami lang talagang nag-push mag-join. And thankful ako na natapos ko siya nang wala akong injury. At wala ding injury yung mga kasama ko. Si Ate Sharon, yung kasama ko sa video is 42 kilometers din. Tapos isa namin kasama is 10 kilometers. Kakatuwa lang isipin na from hating running since high school till college, pangalawang marathon ko na to. Sana sa susunod ko sa marathon naman. And nag-decide na rin akong gumawa ng small community club. It's not just about running but also for lifting weights, hiking, and, catching up. So, ayan, February 5, before my birthday, nagpa-donut ako and chai. Then, within that day din, syempre, diretso tayo sa work. Sinurprise ako ng mga kulig ko. Maraming salamat, guys. Alam niyo, yung favorite ko talaga yung Lotus Biscoff. So, ayan, kinantahan pa nila ako. Buti na lang hindi ganun katao sa gym, so nakapag-video. Back-to-back yung mga surprises na receive ko, and thank you nga pala sa mother ko kasi talagang effort siya. Ginawa niya pa ako ng balloons. Isa yan sa hidden talent ng mom ko, gumawa ng balloons for party, and this is my favorite cake so far. Sobrang sarap niya. Nag-decide na lang ako na mag-camping with them as my birthday celebration or birthday salute. Hello ka ma. Hello ka. Hello ka mo. Kino-cover mo. Si Elaine. Lane. Sama ka, Lane. Ay, video to. Ba't nakakulot ka? Filming. Bakit? Training nga kami. Akala ko nga ikaw ate mo kanina, kagano'n kasi ako eh. Okay. Airplane nga to eh. Video. Huwag yung mag-flight attendant. Okay. Seat number. Please wear your seat belt. Seat number 816. Video to. Dito po tayo sa mag-ghost hunting. Maganda siya pag may ilaw. Saglit lang to! Bilis nun eh, duga. Magabilis pa ako sa'yo. We're not sad. We're not sad. We're just not 21 anymore. You know? I'm 29 years old, damn it. Sleep at a reasonable hour. Yeah. Every year, mas pa-intimate yung birthday ko, which is, ito talaga yung pinaka-inihiling ko. Gusto ko talaga ng tahimik na birthday. Ayoko nung masyadong ingrande. Thankful pa din ako kasi lagi ako sinusurprise sa mga kaibigan ko ng family ko, pero mas gugustuhin ko pa talaga yung ganito, that type of birthday. There is wonder in everything I see. Everything I want the world to see. Ito eh. Ano yun? Ito kami ngayon guys sa nakatapos ako na magbanyo, madala kami tissue. Sa tayo ulit, dito kami sa Switzerland. Malamig po dito. Medyo Kayo malamig. pupunta. Kasi hindi nyo kakayanin yung weather. Hindi pang mahirap. Mababash pa ako sa'yo. Lahat payaman. Ayan. Charot lang, dito lang kami sa UAE. Parang luma yung video ng itong na to. Ay. Usap, lalakad kami. Oh. Magbanyo kami. Oh. Tapos? Lalakad lang kami. Ay, pababang doon. Sabot ako, nagsasalita pala siya. Nakaupo lang.
Saan siya nahulog? Sa hall doon? Malapit lang sa tent. Pepe. Hi, Pepe. See? May nag-cancel na naman. 2 session. Tatlong cancellation. February 9. May time pa. Gusto ko maka 120 session. Gusto ko maka 120. Pero ko na kung paano. Hi. How many pieces? 8 piece. Huh? Yeah, same yesterday. Calcium. Let's have some brunch. I just finished my workout and group class. So, nagturo ko ng core class for 45 minutes. Then, 30 minutes stairs. Tapos, leg workout. I'm gonna eat 1 whole chicken and tatry ko tong BBBell. Actually, trending to sa TikTok community. TikTok community / gym talk. Sabi nila maganda daw tong source of protein. And, actually, totoo naman. Medyo mahal lang siya ha. Kasi, akala ko, 10 dirham lang siya. 10 dirham pala yung 6 pieces. So, nagbayad ako dito ng 18 dirham. And I was so shocked. Ito na yung go-to na brunch ko. 1 whole chicken. Ito itsura niya. Kinakain ba yung cover niya? Pero ang sabi nila, wax daw to. Para siyang queso de bola. Well, mini version. Ayan. Ako fan ng cheese. Pero nung nandito ako sa UAE, parang yung mga hindi ko gusto dati. Yung pa yung mas madalas kong kainin. Ano ba lasa nito? Ay! Lasang wax talaga. That's it. Hindi ko kinakain yung skin. Kasi yung skin guys, yung mataas yung calories. And ngayon kasi nagka-cut na ako. Tapos na ako sa mga races ko. Especially yung 42. Doon talaga ako tinamaan. Hindi rin ako makapaniwala na makakahit ako ng PR. But yes, thank you Lord. Good morning. Time check. It's only 4:33. I'm going for a run. Ako pa nag-ayang tumakbo pero parang gusto ko talaga i-cancel ka ng alas 4. Iniisip ko, ba't ko ba sila inaya? Ba't ko ba sila inayang tumakbo? Kasi nawala sa loob ko. Kahapon yung last session ko is 10:30 p.m. So, nakauwi na ako ng bahay ng 11:30. Kasi, syempre nakapag-chicken pa ako sa kliyente ko. At pagdating ko sa bahay, hindi man agad ako makakatulog. So, nakatulog na ako mga 2 a.m. Gising ako 3, 1 hour lang ako natulog. Ito yung mga days talaga na ako yung nagplano, pero parang gusto ko siyang i-cancel. Alam mo, ganun feeling. Pero wala. Hindi natin gagawin yun. Kasi that's discipline. Doing something that you don't want. And actually, yung time na pa iniisip mo na parang ayaw mo siyang gawin, parang ikapopuspong mo siya, wag. Kasi kailangan mo talagang gawin that day. Like for running, workout, don't miss your runs or workouts. Kung tatanungin niyo ko, ba't ko ito ginagawa kasi gusto kong gumawa ng sarili kong club. Not just a running club, but a community club na about workouts, about community itself. Na kahit mga kliyente ko na sobrang mahiyain, kaya ko silang maaya. Alam mo ganun? Literally talaga ng community. Kung magagandahan, kahit sino pwede
pumasok. Sa airport din, kahit sino pwede. There's no age, there's no gender. It's just like club itself. Actually, I created a name already and logo. Pero wala pa tayong Instagram or social media account. Tapos ang mahirap pa, lahat kasi kami guys, wala kaming kotse. So, kailangan namin pumuntas ng 1 hour. Ay, hindi abon pumunta. Magkita-kita ng 1 hour before kasi pabiyahe pa kami. And kailangan din namin i-compute yung biyahe namin pa uwi kasi may mga duty pa kami. Alam mo, like, really adulting, compromising everything, and wala din kami mga kotse. Pero hopefully this year, magkakotse na ako. Like, minamanifest ko na talaga siya ng bongga. I want a black, big car. Same like this one. Oh my God. This is Chevrolet, pero gusto ko sana is Jeep, or Toyota, or Nissan. Pero ganito kalaki. Ganito guys, nipakita na yung gusto ko. Like this big. See this one? Ayan. Kasi, hindi lang siya basta for running. For camping din ba? Alam mo yun? Hindi na ako titira sa kakamping na lang ako sa labas. Kasi, papalakad na ako papunta sa meeting place namin. Maglalakad pa ako ng 20 minutes, so parang nakapag-warm up na ako. Pero nagbaon ako ng rice cake for breakfast. Hindi pa nag-i-start yung run. May calamansi juice. Ang mahal naman ito. Pero parang gusto ko to. Asan? Yakult na lang pala. Practical probiotics. Kilala ka. Best purchase ever. This handy tripod. Oh my God. So soothing. I'm gonna get first. In the grocery. So, sarado pa yung coffee shop na pupuntahan ko. Ano ko naman nag-break? Sarado pa nga yung mall, pero usually kasi nagbukasan sa 8 o'clock. Pero hindi ko naman sarado. Punta na ako ng Tim Hortons. Ito na lang siguro. Brewed coffee, Americano, chicken sausage, muffin. Andun! Sakay ba si Mama? Yung parang hindi lang. Yung parang tumutunog. Try mo lang. Hindi ako kakalanin niya. Hinintay ka nga namin eh. Ayaw niya. Opo. May combo po ba kayo? Magkano po yung nachos with drinks? With drinks, 42. Ayun na lang po. Cheese salsa? Cheese po. Only cheese lang. Opo. Drinks. Ay. Ang luto. So I reached home, and to be honest with you, it's not a good idea to watch Wuthering Heights after a 13-hour shift. Sobrang swollen ng mata ko. Naiyak ako kasi siguro pagod na rin ako the whole day. Pero for me, okay talaga yung acting ni Margot Robbie. Like, gusto ko talaga siya ever since nung Suicide Squad. Pinanood ko nga rin yung Barbie dahil sa kanya. Tapos si Jacob naman, okay naman siya. I mean, may mga words lang talaga siya na parang kinakain niya na hindi ko na maintindihan kung ano sinasabi niya. Kasi yung subtitle din, guys, sa cinema is Arabic. So, hindi ko rin maintindihan. Pero overall, para sa akin, okay siya. 8 out of 10. I've read the book. Madami silang iniba.
especially sa character, iba din yung itsura nila. Pero for me kasi, okay lang kahit hindi nyo gahin yung exact character. Kasi parang mas nagki-cringe niya ako pagka parehong-pareho. Katulad sa mga anime live action. Kapag nakanood na kayo ng anime live action, siguro 80% ng anime live action na papanood nyo is magki-cringe kayo kasi hindi nyo rin gugustuhin makita talaga yung actual na itsura nila na ganun talaga. Pero ayun nga, pati yung sa actingan, hindi nyo rin siya gugustuhin. So, for me okay siya. Tapos yung mga tugtog niya, Charlie! Parang lahat ng kanta ni Charlie na bago is nandoon. Yun yung ginamit nila. Actually, 3 lang kami sa cinema. And nakakatawa pa kasi hiwalay-hiwalay pa kami. Puro kami babae. So, sobrang comfy lang ako. Sabi ko, shucks, buti naman. Kasi nung pagpasok ko, walang tao. I was like, oh my God, ako lang ba yung manonood? Kasi tuwing nanonood ako ng cinema, guys, lalo na kapag mga western film, tapos doon talaga malapit sa workplace ko, usually, 2 or 3 lang kami sa sinihan. Tapos sinasama ko pa nga isang kasamahan ko, or minsan nagkakataon siya nag-aaya sa akin. Kataon na 4 lang kami sa cinema, ganun. Pero kapag mga Bollywood film, ganun, sobrang dami talaga. So, ayun. Grabe yung iyak ko. Kahit paglabas ng sinihan, I miss drinking coffee. Oh my God. Tapos lahat ng kasamahan ko dito nagko-coffee. Goodness. Almost 1 week na akong inom ng coffee. Anong hihina na ako. On my way to work. My goodness gracious. I love the Ramadan shift, pero parang umaga, hapon, gabi nasa gym din ako. Hindi na ako nakakagala. I find a new tripod para dito sa aking Insta360. Let me show you. Ito yung trending na, ano tawag dito? Trending na portable tripod na ginagamit. Well, medyo mahina pala yung magnet niya kasi may casing. Pero tatanggalin ko kayo sa casing mamaya pag nasa labas kami. Na muntik pa mabasag, di ba? Pero ang ganda niya, as in. So, ayan, hinihintay ko na lang sila mother kasi pipick upin nila ako. Isa talaga sa pinaka-biggest regret ko is hindi ako kumuha ng lisensya. Kasi kung kumuha ko ng lisensya, andun na ako. Umiinom ng matcha. Charot. Hindi ako fan ng matcha. Kaso nga lang, Lent ngayon, so ang sinacrifice ko guys is my love for coffee. For those who didn't know, I've been drinking coffee for almost half of my life. Half of my life. Tama ba? Oo. Nag-start ako nun ano pa lang high school. Patingi-tingi lang na coffee. Pero ngayong nag-work na ako dito sa UAE guys, I cannot live without black coffee. I'm a fan of black coffee, espresso, Turkish coffee, something that will hit you hard like life. Charot. Ay, alam niyo ba, ang naiinom kong kape sa isang araw is 3 to 8 cups. Yes, I'm not proud. That's why I'm giving up coffee for 40 days kasi Lent ngayon and hindi na ako masyado nagkakarne. More likely seafood and some carbs. Kaya pansin niyo parang ano tayo. Medyo bloated tayo. Pero thank you na lang kasi nag-workout ako. So hindi pa naman siya masyadong obvious. So ayun, magpapaddle tayo ngayon. I'm so excited and hindi ako magaling sa kahit anong balls but at least I'm trying my best. Naalala ko last year and 2024, nag-try kami mag-bowling ng mga kasamahan ko, ng best friend ko, ng family ko. And I'm the worst player ever. Kung saan dapat hindi ilagay or ihagis yung bola, doon ko siya nahahagi. So parang it's connected. Pag hawak ko nun, baksak sa gitna, bagsak sa gilid, diba? Muntik pa nga ako makabasag ng screen. So ayun parang wake up call ko. Nung muntik ko na siyang mahagis sa screen kasi papaddle tayo. Nanood pa ako ng tutorial guys ng paddle. So ganito daw siya. Hawak ka ng ganyan. Tapos ito diba yung paddle. So kailangan hawakan mo siya na parang same sa badminton. Tapos i-flip mo siya ganyan. Or hawak ka ng ganito. Tapos ganyan mo siya. Tapos pagka babalik na yung atake ka ganyan ka. Pag tumasik daw dito, di ba tumasik dito yung bola, i-bounce back mo daw na ganun. Or, pag nasa corner na siya, huwag mo na siyang ilapan ng ganun.
pag nasa corner siya, hayaan mo siyang mag-bounce back, then atakihin mo. Hindi ko alam kung ma-apply ko yun mamaya, but at least, nag-ready ako ngayon. Isukat mo na kung ano man yun. Baka masuot ko ito ngayon ha. Pwede. Eh, legit ba? Oo. Kasi alam ko gusto mo travels at least may ano ka na, essential ka na. Para tinira mo yung ano. Small. Ay, masusuot ko na siya ngayon. Mahilig ako sa gray na top. Naalala mo? Meron ako lagi, thank you guys. Ito na, sutit mo na. Ito pa. Pero style na ganito. Dapat sinuot niyo pala yun. Pwede ka mo. Ay, ni-check! Sabi ko kay ate, mild spicy, pero nakikita ko na sobrang pula niya. Oh my God. Ayun pa tayo nag-decide mag-aahit ng legs. Meron akong 10-kilometer run today, and today is 27th. We survived the month of February. Thank you, Lord. Medyo okay yung okay yung flow ng business ng work ko compared last month. Last month, my God, na-expect ko January is a good month. Pero, okay, breakdown man tayo. Nag-breakdown na, nag-relapse ka pa. It's a month of love. It's my birth month, so a lot of stuff happened. Ang daming dumadating na opportunity. It's not just like career-related, pero ang dami kong mga na-meet na tao na potential ko pala ma-meet. At may tao din ako, may ilan-ilan na din akong taong tinanggal sa life ko, which is kind of relief. Kasi minsan talaga, may mga taong nagbablock ng blessings. Talaga ako na it's the energy of other people. And you cannot surround yourself with people na will ruin your goals and plans. Ayun ang alarm natin. Nauna rin tayo sa alarm natin. This month, sobrang dami kong na-realize. And alam niyo, pagka-reach ko ng 29 years old, parang nagising ako sa katotohanan na dami kong alarm. Sorry naman. Pinakamahaba ko ng tulog is 3 hours sa gabi. Tapos, nap is 4 to 5 hours kasi it's Ramadan. So, usually guys, pag Ramadan, ganito talaga yung sleeping pattern nyo o yung sleeping routine nyo is ibang-iba sa normal. So, ayan, I'm gonna change my clothes. I'm so excited. Hopefully, maka-sub 60 ngayon kasi pinakabis ko 10 km is 1 hour and 1 minute. And it's not enough. I want to do a sub 60 before this month end. Kasi pag hindi ko nagawa yung sub 60 ngayong araw, gagawin ko siya bukas kahit day off ko. Let's go! Okay, so habang nag-aayos tayo, wait, punasan ko lang kayo. I'm gonna share you a story of what happened yesterday kasi I received my salary 2 days before, and since nagsisave nga ako ng pera, gusto kong bumili ng something na magagamit ko, pero isa lang siya. Kumbaga, isang object na hindi siya ganun kamahal, pero alam ko na ni-reward ko yung sarili ko. Kasi ayoko din naman sobrang matipid. And naisip ko bumili ng lip tint kasi nga parang paulit-ulit na lang yung lip tint ko. Like, ito na lang ginamit ko. Ilang buwan na nga itong lip tint na to. Ilang buwan ko na silang gamit. Sila lang din, paikot-ikot lang. So, ang original plan ko is bumili ng tier na water tint or yung L'Oreal Infallible or yung ganito na Maybelline pero ibang color. Kasi nare-realize ko, dalawa na yung ganito ko, Ruler sa Amazonian. Pareho sila nag-work sa akin. So, I don't think kailangan ko pa siya. So, nag-isip na lang ako na yung Clinique Black Honey na lang or yung tier. So, nag-enter ako dito sa shop na to. Dito lang siya sa Sahara Center. And hindi siya Watson ha. Ano siya? Para siyang Olive Beauty. Pero parang kakaupisa pa lang nila. So, multiple brands siya in one big shop. So, sabi ko kay ate, ate, meron po ba kayo nitong tier? And sabi niya, ate, meron kami. Kabayan siya guys, yung seller. Tapos, nung nandun na kami, nagtitingin na ako ng color. Kasi nakita ko yung review, maganda siya. Ang target ko kasi is something glossy pero nag-iiwan ng stain. So, yung sinabi ko sa kanya, yun talaga ate yung hinahanap ko. Gusto ko yung something na nag-i-stain or long-lasting na lip product. Tapos, ang sabi niya sa akin, ate, meron po kaming dupe nung Clinique. Yellow type ako ng personality.
So, you get me through emotion, happiness. Alam mo, parang maganda yung aura mo sa akin. Talagang bibili ako kung ano yung suserve mo sa akin. So, nung nandun na kami, sabi ko sa kanya, hindi ako familiar din sa product. Ito siya guys, this is from Art Deco. And, nung pinapakita niya sa akin yung sample, nag-search na ako sa TikTok, wala masyadong review. Tapos, nag-search ako sa Amazon, may mga nag-comment doon na 5-star siya, okay siya as a balm, pero subtle lang talaga yung tint niya. Ang habol ko kasi guys is, medyo may parang ganito, medyo may pagkalip tint siya na stain. Kumbaga glossy siya on top, ganyan. So, in-explain ko naman kay ate yun. And then sabi niya, no, maganda po talaga. Meron din ako nito, long lasting siya. So, nagpa-promise siya masyado about sa product. So, I was like, okay, kasi sa sales din ako. Pero kasi, isipin mo na lang kapag magbibenta ka, in a sales perspective, ako kasi ganito ako iniisip ko na, kunyari, kahit nasa sales ako at nag-work ako sa isang company, iisipin ko na, okay, business ko to. So, kailangan, there's an integrity, there's an honesty, and kailangan mo talagang ipaliwanag talaga sa client. You cannot give a false expectation. So, yung natutunan ko guys, sa ilang taon ko dito sa UAE, kasi napunta ako sa sales staff. So, nagbibenta ako ng personal training packages. There's a 3 type kasi ng goal, diba? Meron tayong short term, medium term, long term. So, short term kasi guys, is something na parang dalian mo lang mahawakan yung kliyente na yun. They just want to fit on one cloth. And that's it. Or they just want to learn how to do deadlift. Or to do like PR ng 50 kg. Something na same on their weight. Meron naman tayong medium term na client kung saan na mag-i-stay sila sa inyo ng 6 months to 1 year. And meron tayong long term na into lifestyle. They want you to be their coach for half of their lifetime. Mga ganun kasi iniisip ko Or someone na nagpe-prep. Like for example, for bikini. Bikini kasi 8 months to 1 year to prepare. Kasi kailangan mo dumaan sa bulk, mag-build ng muscle, and mag-cut. So, ito naman, iniisip ko sa pagbibenta ni ate. Ako kasi hindi po na kapag nabentahan mo ako at maganda talaga yung review, honest ka sa akin, babalik ako dun. But I will never enter again that shop at all, kahit sobrang mura ng product nila. Kasi guys, unang pahid ko dito, para siyang lip scrub. And I don't know kasi wala siyang expiration date. 2 na lang stock nila ng ganito, saka 2 ng light color. Tapos, ganito lang siya guys. Kasi alam mo naman diba sa mga makeup store, parang may daya yung ilaw nila. So, ang dark sa loob. Sabi ko pa sa kanya, ate, lalabas muna ako. Check ko muna kung may kulay. Sabi niya, no, ate, ano yan, may kulay yan. Don't worry, ganyan. Tapos sabi pa niya sa akin, bibigyan kita ng libreng eyeliner. Nagtitipid nga ako, diba? So, na-hit mo na naman yung hotspot. Isa sa hotspot ko is libreng bagay. So, sabi ko, okay, magkakaroon ako ng libreng eyeliner. So, nabentahan mo ako. Magaling ka talaga magbenta. Pero kasi, sana in-stick mo na lang ako doon sa tier kahit di mo na ako bigyan ng free. Kasi babalik pa rin ako. Just in case na mali yung shade na mabili ko, babalik ako. But I will not ever enter that shop again. Ayun ang share ko sa inyo guys. Ang dami ko na chika. Pero ayun, kung nasa sales kayo or may business kayo, hold your client tight. Kasi you never know. Kasi baka sa unang 2 buwan, hindi sila babalik sa'yo. Pero after 3 months, babalik sila sa'yo pag para talaga sila sa'yo. Or pag nagustuhan na yung service mo. Kahit gaano ka small or big yung business, ganun kasi talaga mag-ako ng business. Yun natutunan ko Kasi kami into retention kami ng client. May mga client kami na short term lang talaga yung goal nila. Pero magugulat ka na lang, magiging 3 years na client mo na sila or 4 years, ganun. So, yun ang share ko today. Actually, yung race ko, mag-i-start pa siya ng bilang change topic, kanina medyo intense, no? Ang race ko, mag-i-start siya around 10:30. Ito na yung pinaka-late na race ko. Pero I'm so excited kasi first time kong mag-race ng sobrang late. Pinaka-late ko na before is yung Nike Run. Ano rin yun 10 kilometer. Tapos, 6:30 siya. Tapos natapos kami before 8, ganun. Ito, marirecommend ko siya. Medyo, na lang siya. Ito na, din ako. Hindi ako nagbasa ng product description. Maliit lang siya, pero nag-last naman siya guys for 1 month. This is 60 ml ng Milani Makeup Plus. And almost everyday ko siya ginagamit kasi iba yung skin ko lately. Sobra yung pagmamantika ko. Tapos parang yung product is namumuo siya na ewan. So, I need something to settle. Anong oras na ba? Grabe. I'm so excited.
Ito yung pangalawang race ko this month. Alam niyo ba, sabi ko sa Liko, hindi muna ako tatakbo ng 10. Siguro 5 muna. Pero dahil nag-bid ako ng another club, yes. I made my new club, guys, na hopefully mag-bloom siya in the future. Pero ngayon, we're into building it. It's called the Duwende Club. So, if you're familiar sa kwento ni David and Goliath, dun siya inspired. And meron din kasi ako dating shop. Actually, it's not a big shop. It's online shop regarding sa watercolor. So, tinatawag ko siyang duende.co. Pero, naubos lang yung mga product na binenta ko. Then, sinara ko na din yung shop. Kasi, kailangan ko mag-focus sa college and working. No, kung tinuloy ko yun, siguro mabenta pa yun. Kasi yung mga tao ngayon into handmade sila, di ba? Saka ngayon kasi parang ang bilis makabenta sa TikTok. So, ayun. Sinara ko siya, pero whole kasi naggawa ko ng sarili kong research. And wala talagang nag-exist na The Duwende Club. Merong Duwende, pero hindi siya club. It's a tattoo place na located ata siya sa Brazil ata, ganun. Nag-research kasi ako kasi ayoko makopyright. So, we already have our own name. Medyo nag-struggle pa nga ako kasi ayokong gamitin yung name ko. Ayoko na related siya sa akin. Pero the Duwende kasi, it means you're small. Same like David and Goliath. But you can conquer everything, guys. So, ganun ako nag-struggle. Ganun ako in life. Ako yung pinakamaliit sa gym namin. My favorite. Kasi, hindi rin ako nagko-coffee. 9 days out from coffee. Hindi rin ako mag-running gel kasi baka di ako makatulog. So, sa sour tape. Sour tape, guys, saves me from my marathon. And mas mura siya kasi sa running. Titingin akong sapatos. May nagustuhan ako pero kaya ko siyang bilhin. Pero nung pagka-reach ko ng 29, talaga nagko-control talaga ako sa pera. Kasi ang gastos ko, guys, hindi siya magandang habit. Kumbaga, hindi ako nakakatulog ng maayos dahil sa pagiging magastos ko. Meron kasi kami certain target. Kulang na lang ako, guys, ng 400 para doon sa target ko sa benta. 400 dirham. Could you imagine? And ang laki na nabenta ko ngayong buwan. Pero sobrang chill ko lang. Pagkagising ko, minessage ako ng client ko. And sabi niya gusto daw niya mag-renew ng session. Pero muna daw, 3 sessions muna kasi daw magbabakasyon siya next month. So, gusto lang niyang matapos yun in 1 week. And you know how much the 3 sessions? It's 819. Could you imagine? Ang kailangan ko lang, guys, mahit yung budget ko is 400. Tapos, kayo na umaga, nagpray ako kay God. Then, bago ako matulog, nagpray ulit ako na, Lord, I need miracle kasi gusto ko matapos yung 2 KPI ko, which is yung PTC, yung PT Conduction and PT Sale. And thank you, Lord, kasi natapos ko yung PTC ngayong araw. Nakakatuwa lang, no? Sobrang unexpected ng lahat. And power talaga ng faith. Yun lang. Yun naman yung update ko for today. And mag-video na lang ako sa phone ko mamaya to the round. Participants, the outlets who are participating. Guys, time check, it's already 2:30 a.m. I'm so tired and sleepy. We just hit our PR. Sub 1 hour. Sub 60 minutes. Finally, 10 kilometers. Been wanting na magawa pero thank you, Lord. Oh, shucks. Sa ko ilalagay niya na muna kayo. Update lang kasi dapat pumunta ako ngayon ng Umalkuin pero hindi ko na tinuloy sa kadahilan ng may na-receive ako na alert from UAE. Well, lahat kami makaka-receive dito ng alert and ayan, nag-stock na rin ako ng ilang food, canned goods, tapos tubig, isang cup noodles lang kasi ayoko talaga ng cup noodles. Nag-stock din ako ng itlog ng tinapay. And yung plano ko pumunta ng Umalkuin, hindi ko na kasi ko alam mo, dito ba natapos yung buwan? Sobrang stressful. Dapat ako ngayon sa Umalkuin, susunduin ako ng tito ko. Kasi we decided na mag-stay na kami sa isang bahay, which is yung villa na inupahan namin sa Umalkuin. And at least magkakasama kami pamilya.